Natapos ang ating last chapter sa Dandaden, kung saan dumating si Seiko kasama sina Taro, ang Mantis Shrimp at si Chiquitita. Nagawang mahuli ni Seiko ang Evil Eye gamit ang katawan ni Taro, habang nagmadali naman sina Momo at ang mag-ama na si Chiquitita at Mantis Shrimp upang puntahan si Ocaron. Nagawa nilang makuha ang kinalalagyan ni Ocaron gamit ang spaceship, at nailigtas din sila sa kapahamakan. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Dandaden, at ito ay ang chapter 49 at 50. Nagsimula ang chapter, kung saan sina Seiko, Momo at Manjiro ay gumagawa ng ritual, habang si Taro ay nakahiga at nasa loob niya si Gigi. Pinausukan nila ang katawan ni Taro gamit ang mga panggatong, habang biglang nanginig ang buong katawan nito at pagkatapos ay umusok ang kanyang ulo. Nang matapos na ang ritual, ay agad nilang nilapitan si Taro at binuksan ang kanyang mukha. Lumitaw ang mukha ni Gigi na naglalaway, at hindi gumana ang kanilang ginawa dahil nasa katawan pa rin niya ang Evil Eye at sinabi nito, na nag-aaksaya lamang kayo ng oras. Pagkatapos ng kanilang ginawa ay kumain na sila, at kasama din nila si Shiratori na sarap sa kanyang kinakain. Bigla naman itong tumayo at sinambit, na bakit hindi nyo ako tinawagan para tulungan kayo. Ako ang leader ng grupong ito, hindi ba? Sinabi ni Momo, na bakit ka nandito? Ang hindi tumulong ay walang karapatang kumain, naiintindihan mo ba? Sinaad naman ni Ocaron, na akin ang itlog na yan, habang sinambit ni Turbo Cat, na iniligtas kita, di ba? Sinabi ni Seiko, na ano nang nangyayari sa mga Rockensect, habang sinambit ni Manjiro, na dahil na matagal na natin silang hindi nakakausap, ay wala akong ideya. Sinaad ni Chiquitita na napakasarap talaga ng gatas, na ikinaiyak ni Kappa dahil masaya ito na nagkaroong muli ng supply ang kanyang anak, habang tinanong ni Taro ang Mantis Shrimp, na kung okay lamang ba na kumain din siya. Bigla namang kinausap ni Shiratori si Kappa at sinabi, na bakit nandito ka na naman? Di ba sinabihan na kita na huwag ka nang babalik sa aming mundo? Sinambit ni Kappa na masaya ako sa ibinigay niyong baka sa akin, pero hindi ito naglabas ng gatas kaya wala akong pagpipilian kundi bumalik dito. Dagdag pa dito, ang aming planeta ay nababalutan ng parang tubig na nagbibigay ng direktang hangin sa aming mga baga, kaya ang paggatas dito ay talagang problema sa akin. Nagulat naman si Ocaron sa kanyang narinig, habang sinabi ni Momo, na ano? Humihinga kayo gamit ang inyong baga habang nakatira kayo sa ilalim ng tubig. Sinaad ni Kappa na si Chiquitita ay kailangang makainom ng gatas araw-araw upang patuloy na mabuhay. At dahil dito ay nagdesisyon akong tumira sa inyong mundo. Niyakap ni Shiratori si Chiquitita at napapaiyak ito, habang na-amaze naman si Ocaron at sinabi, na sinabi mong nakakakuha kayo ng hangin direkta sa inyong baga, ibig sabihin ba nito ay galing kayo sa planetang fluorocarbon? Sinabi ni Chiquitita na hindi ba kami pwedeng manatili dito, habang sinaad ni Shiratori na syempre pwede. Maaari kang manirahan dito hanggang sa gusto mo. Patuloy namang nag-uusap sina Seiko at Manjiro. Sinabi ni Seiko na huwag sila dahil matatanda na sila. Sinambit ni Manjiro na kung ganoon ay medyo matatagalan bago natin mapapunta ang Hayashi Performers. Sinaad ni Seiko na hindi yan makakatulong. Naaawa ako kay Gigi, pero wala na tayong pagpipilian at kailangan niya munang manatili dyan sa ngayon. Sinabi ni Manjiro na kung mapapunta man natin sila, ay kaya ba nating ma-exercise siya ng tuluyan. Kung ang Evil Eye lang ay madali lang ito, ngunit ang binatang si Gigi ay may malakas na spiritual power, at hindi ako nakakasiguro na mapaghihiwalay natin sila. At kung magtatagumpay man tayo, ay maaaring magkaroon ng problema si Gigi ng panghabang buhay. Si Taro ay ginamit ang chopstick upang kumain, at bigla itong bumagsak dahil sa init ng kanyang kinain. Sinabi ni Seiko, na anong ginagawa mo? Huwag kang kumain na para kang baboy. Bigla namang itinaas ni Taro ang kanyang dalawang kamay at sinambit, na teka lang, ang paningin ko ay biglang dumilim. Nasaan ang lahat? Nasaan ako? Sinabi ni Momo, na tumigil ka na sa pagbibiro Taro, habang sinambit ni Taro, na hindi ako yon. Nagsalita namang ulit ni Taro, na Momo. Ikaw ba yan, na labis na ikinagulat ng lahat? Sinaad ni Momo, na bumalik ka, Gigi, habang tumayo si Seiko at sinambit, na teka lang, ang mga evil spirit ay ginagamit ang mga boses ng mga tao upang lokohin tayo.
Huwag niyo munang alisin ang word sa kanya. Taro, buksan mo ang iyong mukha ng dahan-dahan. Agad namang ginawa ni Taro ang sinabi sa kanya ni Seiko, at tumambad ang itsura ni Gigi habang ang kanyang dila ay nakalabas. Sinabi ni Momo, na teka lang, hindi ko alam kung sino talaga siya dahil kakaiba ang kanyang itsura. Napaiyak naman si Gigi at sinabi, na Momo, o karon. Maraming salamat dahil ligtas kayo. Sobrang nangamba ako sa inyo. Ma'am, nandito ka din pala. Maraming salamat at napakaganda mo pa din talaga. Sinambit ni Seiko, na mukhang siya ngayon, habang sinaad ni Momo, na Granny, ano ang nangyari? Sinabi ni Seiko, na Momo, kumuha ka ng malamig na tubig. Agad namang kumuha ng isang malamig na baso ng tubig si Momo, habang sinabihan ni Seiko na huwag gagalaw si Taro. Ibinuhos ni Seiko ang tubig sa mukha ni Gigi, at biglang lumitaw ang pagmumukha ng Evil Eye. Sinabi ng Evil Eye, na kayong mga hampas lupa, ay papatayin kong lahat. Agad namang kumuha ng mainit na tubig si Seiko, at muling ibinuhos ito sa mukha ng Evil Eye. Nababahala naman si Momo sa nangyari kay Gigi, habang sinabi ni Seiko, na naiintindihan ko na. Napakalaking istorbo nito. Pagkatapos buhusan ni Seiko ng mainit na tubig ang mukha ng Evil Eye, ay muling bumalik si Gigi sa normal. Sinabi ni Momo, na sa madaling sabi, parang ano nga ba? Kung matalsikan siya ng malamig na tubig, siya ang Evil Eye. Pero kung mainit na tubig naman, siya si Gigi. Gumawa naman ng nakakatawang ekspresyon si Gigi, habang sinambit nito, na hindi ko na alam kung ano ang gagawin. Bigla namang sinipa ni Momo si Gigi at sinaad, na hindi ito biro, sira ulo ka at agad namang humingi ng tawad ang binata, habang sinambit ni Taro, na ako ang nasasaktan dito. May ba ako, gaano ba katagal na kailangan kong ipahiram ang katawan ko? Hindi ako makakapag-romantiko kay Hana kung ganito ako. Sinabi ni Seiko, na ipinagbabawal ko muna na makita mo si Hana, habang sinaad ni Taro, na teka lang Miss Seiko, bakit naman? Sinambit ni Seiko, na una sa lahat, ay naglagay ako ng curfew sa inyo ng hanggang 10 o'clock. Hindi ko hahayaan si Hana na makipagkita sa isang wordong lalaki ng hating gabi. Sinabi ni Taro, na ang 10 o'clock ay napakaaga pa, habang kinausap ni Seiko si Gigi at sinaad, na pasensya ka na Gigi. Ang apat ang mata at ikaw din Momo. Kung alam ko lang na nandun ang Evil Eye, ay hindi ko kayo hahayaan na kayo lang ang pumunta doon. Ako ang responsable dito, patawad. Sinambit ni Momo, na itigil mo na yan, nakakapanibago ka, habang sinaad ni Gigi, na ako ang humingi ng tulong sayo, kaya hindi mo kailangang humingi ng tawad. Bigla namang nagsalita si Turbocat, na masyado kayong inosente. Huwag niyong sabihing naniniwala talaga kayo na kontrolado nyo na ang Evil Eye. Ang Evil Eye ay orihinal na isang mountain yokai, at ang mga mountain yokai, ay sobrang makapangyarihan kaya sila'y iginagalang bilang mga Diyos. Kung ang isang ordinaryong tao ay masapian ng isa, nawawala ang kanilang katinoan, nasasira ang kanilang mga pag-iisip, at namamatay sila, kaya hinahanap lang nila ang mga tao na may mataas na espiritual na kapangyarihan. Sa aspetong yan, si Gigi ang pinakaangkop na vessel. Ang Evil Eye rito ay parang isang bagong silang pa lang, sa ngayon, naiwasan nyo lang ang kapahamakan, pero lalakas ito, at kalaunan ay hindi na ito mapipigilan. Sinabi ni Seiko, na sa ngayon, sisiguraduhin natin na si Gigi, ay nasa lugar na maaari natin siyang bantayan, si Manjiro ay babantayan ka rin. Huwag mong iiwanan ang Kamikoshi City hanggang hindi natin magawa ang exorcismo, kung hindi, hindi natin magagamit ang pinakamataas na kapangyarihan ng warding barrier. Tsaka hindi tatagal ng matagal ang barrier ni Taro, ang isang masamang espiritu na katulad ng Evil Eye ay pwedeng matalo ang barrier. Wala tayong pagpipilian kundi gamitin ito. Ang bawat isa sa inyo ay laging magdala ng thermos, para handa kayong buhusan siya anumang oras. Mag-ingat ka rin, Gigi, kapag naghuhugas ka ng kamay, umiinom ng tubig, o kapag umuulan, ang pinakamaliit na patak ng malamig na tubig ay magdudulot ng iyong pagbabago. Sinabi ni Momo, na ayokong makaranas ng ganito ulit, habang sinambit ni Okaron, na tama ka dyan. Kailangan nating maging maingat, hanggang sa matapos natin ang exorcismo. Pagkatapos nilang mag-usap ay lumabas muna sila ng bahay. Sinabi ni Momo, na saan ka titira niyan, shrimp alien. Sinambit ni Kappa, na ako ay titira at magtatrabaho dito sa malapit na dairy farm.
Maraming salamat kay Miss Seiko. Sinaad ni Momo na maraming salamat sa pagtulong mo sa amin, habang sinabi ni Kappa na kung may mangyari ulit, huwag kayong mag-atubiling tawagin akong muli. Tinanong naman ni Ocaron si Mantis Shrimp na paano ba talaga lumilipad ang UFO. Ito ba ay anti-gravity propulsion system? Sinagot naman ng Mantis Shrimp si Ocaron, ngunit ang sinabi nitong salita ay lengguwahe ng alien. Sinabi ni Momo na may ba ako, ano pala ang pangalan mo? Sinambit ng Mantis Shrimp na kung ito ay sasabihin sa inyong lengguwahe ay Pini-Wini. Hindi naman nag-react sina Momo, Ocaron at Shiratori. Nagpaalam na si Momo sa mag-ama, habang sinabi ni Ocaron na pakiusap, hayaan mo akong makasakay ng UFO mo minsan. Nagpaalam na din si Shiratori kay Chiquitita, habang sinabi niya sa kanyang ama na umalis ka na. Kinabukasan, dumating si Manjiro na may dalang van at tinanong niya ang lahat kung nakasakay na sila. Pagkatapos sumakay ng lahat ay bumiyahe na sila, habang tinanong ni Momo na gaano kalayo ang ospital kung nasaan ang mga magulang ni Gigi. Sinabi ni Seiko na pinalipat ko sila dito sa Kamikoshi City. Mga 10 minuto ay nandoon na tayo. Sinambit ni Gigi na Taro, isinuot mo ang kamisete ng baliktad, habang sinaad ni Taro na tumahimik ka, karaniwan ay ayos lang ako na ganap na walang damit. Sinaad ni Seiko na dala nyo ba ang inyong mga thermos, habang sinabi ni Momo na dala ko at puno ito ng mainit na tubig. Tinanong ni Momo na kung dala din ni Ocaron ang sa kanya, habang ipinakita naman ng ating bida ang kanyang thermos. Pagkatapos nilang mag-usap ay umupo na sila ng maayos, at biglang hinawakan ni Momo ang isa sa mga daliri ni Ocaron. Humingi naman ng tawad si Ocaron, habang sinabihan siya ni Momo na okay lang yan. Masyado kang nag-aalala. Iwan mo lang ang kamay mo dyan, habang sinabi ni Ocaron na sige. Muling inilapit ni Momo ang kanyang mga daliri kay Ocaron ng dahan-dahan, habang tinanong ni Ocaron na Miss Ayase, ano ang ginagawa mo? Sinambit ni Momo na ano? Wala akong ginagawa, habang sinabi ni Ocaron na ang ibig kong sabihin ay ang iyong kamay. Kung ano mang laro ito, hindi ko alam ang mga patakaran. Natawa naman si Momo at sinambit na ano ang sinasabi mo. Bigla namang nagsalita si Gigi na ikinagulat ng dalawa. Sinabi nito na Momo, ayaw gawin ni Taro ang nais kong ipagawa sa kanya. Pagsabihan mo siya. Sinambit ni Taro na manahimik ka, habang sinaad ni Gigi na hindi ko magalaw ang katawan na to. Taro, kailangan mong gumalaw na parang ako. Nagbilang ng hanggang 3 si Gigi, at biglang ginalaw ni Taro ang kanyang mga siko. Sinambit ni Gigi na mali yan, habang sinabi ni Taro na wala akong pake. Katawan ko to, at gagawin ko ang anumang nais ko. Sinabi ni Momo na teka lang, hindi ba't kailangan natin bumili ng something na pwedeng dalhin sa mga magulang ni Gigi? Sinambit ni Seiko na oo nga pala. Wala bang malapit na supermarket dito? Sinaad ni Momo na sana ay nasa maayos na silang kalagayan, habang sinabi ni Gigi na palagi silang napaka-hyper, ang ingay-ingay nila, ang magkasakit ay tamang-tama para sa kanila. Sinabi ni Momo na ang lamig naman nun, gusto mo bang magpanggap na matatag? Sinambit ni Gigi na syempre hindi. Bakit ko naman gagawin yun? Hindi ko naman sila gaanong inintindi mula't simula. Nang makarating na sila sa ospital ay agad na pinuntahan ni Gigi ang kanyang mga magulang at ito ay napaiyak. Labis namang natuwa sina Momo at Ocaron sa muling pagsasama ng pamilya ni Gigi. May napansin naman si Momo at sinabi na pero bakit parang nakatayo lang siya na parang tabla. Taro, kailangan mong galawin ng maayos ang katawan mo. Sinambit ni Taro na madali para sayo na sabihin yan pero hindi madaling igalaw ang katawan ng mag-isa. Sinaad ni Momo na kailangan mong makipag-ayon kay Gigi at mag-perform. Pinapalala mo lang ang sitwasyon. Sinabi ni Ocaron na napakagulo nyo naman, habang sinambit ni Taro na ibalik mo na ang aking katawan. Inilipat naman ang scene sa waiting area, kung saan ibinalita ang tungkol sa pagsabog ng bulkan. Sinabi sa balita na wala namang nasawi mula sa pagsabog, sa kasalukuyan, kontrolado na rin ang mga wildfires, subalit mananatili pa rin ang level 4 alert. Ngayon, patungkol sa mga kaugnay na balita, si Juichi Kito at 10 iba pang residente ng Deha, o kilala bilang Serpent City, ay inaresto dahil sa hinalang pagpatay at pang-aagaw. Higit pa rito,
Ang hinihinalang utak ng krimen, si Naki Kito, na hindi pa tiyak ang edad, ay kasalukuyang tumatakbo, hinahanap na ng mga pulis ang kanyang kinaroroonan. Muli namang inilipat ang scene sa gubat kung saan nagtatago si Naki Kito ang matandang babae, at ito ay patuloy na pinaghahanap ng mga pulisya. Bigla namang nag-iiba ang hugis ng kanyang katawan habang sinasabi nito na nakakainis. Pagkatapos ko siyang palakihin ng higit na 200 taon. Momo Ayase, hindi ka makakaligtas dito. Kinalaban mo kami, ang mga Subterraneans. Dito na natatapos ang chapter 49 at 50 ng Dandadan. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat.